Hindi ko alam na ganito pala kasarap sa pakiramdam na yakap ko sa pagtulog ang babaeng nagpatibok sa aking puso. Kung alam lang niya kung gaano ko siya kagustong angkinin, ngunit inaalala ko pa rin ang sugat niya. Kaya tiniis ko na lamang na hindi siya halikan upang makalayo ako sa temptation at makalimutan kung kailangan pa niyang magpagaling. Nahirapan akong matulog dahil ayaw ko malman ng alaga ko. Kaya naging mababaw lang ang tulog ko sa magdamag. Pero siya, rinig ko ang mahinang hilik niya sa dibdib ko. What the? This is not a good idea. Paano ko natagalan ng bagay na ito? Halos pabukang liwayway na nang matanggap ko ang tawag ni Victor. Lumabas ako ng kwarto upang hindi makagawa ng ingay dahil ayokong magising siya sa mahimbing niyang pagkakatulog. Victor, alam mo ba kung anong oras lang dito? Bakit napatawag ka? Inis na tanong ko sa kanya. Tuloy na ang malaking transaksyon natin ng smuggled weapon dito bukas. Gusto mo bang tingnan ng mga armas? Tanong niya sa akin. Matagal din namin inintay. Transaksyon na yon. Yun lang ba? Sige, punta na ako dyan. Mayroon pa. Alam na namin kung sinong pumatay kay Tristan. Pahabol niya sa akin. Nang sabihin niya yun ay kagad ako naghanda papunta sa Russia. Mahalaga sa akin na malaman kung sino ang pumatay sa aking kapatid dahil pagbabayarin ko siya ng triple sa ginawa niya. Namatay si Tristan dahil sa tama ng baril sa kanyang ulo nang magkaroon ng engkwentro sa pagitan nila ng mga pulis. Ilang beses ko na rin siyang pinigilan na wag kumuha ng mga bagay na may koneksyon sa droga dahil mainit yun sa batas. Ngunit imbis na makinig, ay ginawa niya pa rin. Dahil gusto niyang mas maging makapangyarihan kaysa sa akin at mas mabilis niyang magagawa yon kung papasukin niya ang mas iligal na negosyo. Maagang namatay ang mga magulang namin. Si Mommy, namatay dahil sa sakit sa puso. At si Dad naman, ipinatay. Kaya naiwan kami ni Tristan at ginawa namin ang lahat para maabot ang kinalalagyan namin ngayon. Ngunit pati siya ay nawala, kaya hindi ko mapapatawad ang may gawa nun sa kanya. Papunta pa lamang ako sa airport nang tawagan ko si Larry dahil baka gising na si Kendra sa mga oras na ito. At nang makausap ko siya, ay nagalit siya sa akin at ayaw na akong kausapin na makarating ako sa airport. Ay nagdalawang isip nga ako kung tutuloy pa ba ako o babalik na lang. Hanggang sa naisipan ko na lang na bumalik dahil hindi ko kayang hindi niya ako kakausapin at nagtatanong siya ng galit sa akin. Kaagad kong tinawagan si Victor para sabihin na next time na lamang ako pupunta. Kailangan ko munang pahupain ang tampo ni Kendra. Saan matatagpuan ang pumatay kay Tristan? At ano ang pangalan niya? Tanong ko kay Victor para si Larry na lamang ang utusan kong maghanap sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya matatagpuan. Wala pa kaming makuhang impormasyon sa kinaroroonan niya. Ang hawak lang namin ay kuha sa CCTV ng building. Paliwanag niya sa akin. Hiningi ko ang kopya ng CCTV at ipinadala niya sa akin ang malinaw na anggulo ng mukha ng pumatay sa kapatid ko. Hindi ako makapaniwala na isang babae lang ang tatapos sa buhay ng kapatid ko. Mahaba kasi ang buhok niya at balingkinitan din ang kanyang katawan. Titignan ko pa ang ilang clear shots ng CCTV at mas naging bala ko ng isang pamilyar na mukha ang aking nakita. Hindi ako maaaring magkamali. Minsan ko na rin nakita ang mukha niya sa auction kung saan ko nakilala si Kendra. Hindi man sila gaano magkamukha, ay sigurado ako ang babaeng nasa CCTV ay ang kakambal ni Kendra, si Lara. Sa labis na gagawin ko, ay naibato ko ang phone ko sa loob ng sasakyan. Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng nasa bahay ko ngayon ay kakambal ng babaeng pumatay kay Tristan. Isinumpa ko sa libingan niyang pagbabayarin ko ang gumawa nun sa kanya. Ngunit paano ko magagawa yun? Paano ko magagawang patayin ang kakambal ng babaeng gusto kong pakasalan? Hindi ko na itinuloy ang pupunta sa Russia.
at kumuha ako ng kwarto sa hotel upang magpalipas ng galit. Hindi ko alam kung paano pa ako haharap sa kanya. Nagagalit ako sa aking sarili dahil sa dalawang dahilan. Hindi ko kayang saktan ng kakambal ni Kendra at hindi ko na rin kayang makita ang aking sarili na ikinakasal sa kanya. Maghapon na akong tulala at hindi ko alam kung anong aking gagawin. Litong-lito na ako at hindi na ako makapag-isip ng tama. Hanggang sa naisip kong pinuri ng sarili sa alak. Habang nasa VIP club, ay hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang mga nangyari nitong nakalipas na araw. Sa ilang araw at oras na magkasama kami ni Kendra, ay naging hindi malilimutan kong alaala at napapangiti sa akin. Ngunit ngayon ang alaalang yon ay unti-unti na napapalitan ng galit. Ngayon lang ako natuwag ng ganito. Bakit siya pa? Bakit si Kendra pa? Bakit? Sa galit ko ay hindi ko na napigilan na ipato ang alak sa pader. Nagulat ang kasama kong babae sa VIP room na panay ang lingki sa akin. Hindi ko maalala ang kanyang pangalan. Namalayan ko na lamang na kasama ko siyang umuwi sa mansyon. Wala akong balak na makipag-sex sa kanya kaya pagkarating ko sa kwarto ay nahiga lang ako. Hinubad niya ang damit ko at ako manghahalikan at gusto niya akong pagsilbihan ngunit hindi ako pumayag. Hindi ito ang solusyon sa problema ko. Dala na rin siguro ng kalasingan kaya mabilis ako nakatulog. Ngunit nagising ako sa malakas na kalampag ng pinto at bumungad sa akin ang galit na mukha ni Kendra. Bigla akong naalala ang kakambal niya sa kanya at kung paano nito pinatay ang kapatid ko kaya pinalabas ko siya. Sa isang iglap, nakalimutan ko mga pangakong binitawan ko sa kanya. At ngayon ay galit na siyang umalis pagkatapos niya akong sampalin at ibato sa akin ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Bad trip. Sambit ko nang maisip ko ang maling ginawa ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magwala. Lahat ng gamit na mahawakan ko ay ibinabato ko. Kahit ng kasama kong babae ay ibinalot ang sarili sa kumot at lumabas ng kwarto. Lysander, huminahon ka. Ano ba kasing nangyari? Bakit ba kasi nag-uwi ka ng babae dito? Kunot na na tanong ni Larry sa akin. Bad trip. I didn't touch her. Sambit ko kay Larry. Napahilamos ako sa aking sarili at napaupo sa kama. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko kayang magalit ng tuluyan si Kendra. Pero kakambal pa rin niya ang pumatay sa kapatid ko. Paano si Kendra? Nag-angat ako ng tingin nang marinig ko ang sinabi niya. Namalayan ko na lamang na patakbo na akong bumababa sa hagdan kasunod ko si Larry. Hindi ko alam ang tumatakbo sa utak ni Kendra ngayon, ngunit hindi ko rin kayang mapahamak siya ng dahil sa akin. Nilibot na namin ang harapan ngunit hindi namin siya makita. Kaya sa likuran ko siya pinapunta. Hanggang sa marinig ko ang pag-andar ng chopper sa likuran, kaya nagmadali ako magtungo roon. Kendra! Miss Kendra! Binilisan ko ang takbo upang habulin ang umaangat na helicopter, ngunit dahil sa lakas ng hangin, ay nahirapan ako makalapit. Hanggang sa tuluyan na niyang napaangat ito sa lupa. Shit, Kendra! Sambit ko sa kanya, pero hindi na niya ako nililingon pa. Hanggang sa tuluyan ng umalis ang helicopter. Paano niya nagagawang paliparin yun? Paano kung hindi siya marunong? Paano kung bumagsak yun? Larry, tawagan mo si Mr. Basco at magpadala ka ulit ng helicopter dito. Ngayon na! Kaagad naman itong sinunod ang utos ko. Hindi ko alam kung saan papunta si Kendra. Parang gusto ko ng pagsiyan na nagawa ko. Alam kong galit siya sa akin at hinding-hindi niya ako mapapatawad dahil sa ginawa kong to. Pero hindi ko rin kayang patawarin ng kakambal niya dahil sa ginawa niya sa kapatid ko. Lysander, tama na yan. Kapag hindi mo itinigil ang pag-iinom mo, masusunog ka atay mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Isang linggo ka nang nagpapakalunod sa alak. Sa tingin mo, masusolusyonan ng pag-inom mo ang problema mo kay Kendra? Parang hindi ka lalaki ah.
Litanya ni Larry sa akin. Akmang aagawin niya sa akin ng hawak kong ram pero hinampas ko ang kanyang kamay. 1 linggo na nakalipas nang umalis si Kendra. Noong araw na umalis siya ay nalaman namin na bumagsak ang helicopter sa dagat malapit sa Laguna de Bay. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nahahanap si Kendra. Pinapuntahan ko na rin sa mga tauhan ko ang farm at wala na siya doon. Imposibleng kasama siyang lumubog sa ilalim. Alam kong hindi siya ganun kadaling mamatay. At isa pa, walang bangkay ang na-recover kaya malakas ang kutob ko na buhay pa siya. Hindi pa rin tumitigil ang mga tauhan ko sa paghahanap pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming balita. Para na ako masisiraan ng bait sa kaiisip kung nasaan na siya ngayon. At hindi ko na alam ang gagawin ko para mahanap ko siya. Pinakilos ko na rin ang mga eksperto kong mga tauhan upang maghanap ng tao at ilang milyon na rin ang nagagastos ko pero wala pa rin nangyayari. Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil hinayaan kong mangyari to. Matalimang matang ipinukol ko sa kanya at tumayo akong bitbit ang bote ng alak. Anong gusto mong gawin ko, Larry? Kasalanan ko ang lahat ng to. Tinalikuran ko siya at umakyat ako ng hagdan ngunit dahil sa labi sa kalasingan, napabitaw ako at muntikan na ako mahulog kung hindi niya ako nahawakan. Tama na, Lysander. Naintindihan kita. Mas mabuti pang ipatigil mo na ang paghahanap kay Miss Kendra. Sa tingin ko, sinadya niyang gawin yun para hindi mo na siya hanapin pa. Hindi ko na napigilan ang sarili kong ibato ang bote ng alak, kaya agad itong nabasag sa sahig. Naisip ko na rin yon. Kaya mas lalo akong nagagalit sa sarili ko dahil pilit ko pa rin siyang hinahanap kahit alam kong ayaw na niyang magpakita pa sa akin. Alam kong mali ang nagawa ko. Inakala niya siguro na nagtaksil ako sa kanya ngunit hindi ko kayang gawin ang bagay na yon. Lysander, tama na. Mas marami pang bagay na dapat gawin. Malaki na nagagastos mo sa kanya. Ano bang balak mo kapag nakita mo siya muli? Kukunin mo ulit siya? Sigurado akong hindi mo na siya madadala dito. Bakit kasi ng babae ka pa? Alam mo naman yan ang ayaw ng mga babae. Naiiling na pangaral niya sa akin. I said I didn't touch her. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Singhal ko sa kanya. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na hindi ko ginalawang babaeng yun. Pero paulit-ulit pa rin niya ako sinisisi. Sabihin na natin hindi mo nga ginalawang babaeng yun. Pero paano sa isip ni Miss Kendra? Sa tingin mo ba, maniniwala siya sa'yo? Kunot noon na tanong niya sa akin. Humakbang uli ako sa hagdan para iwan na sana siya. Pero lumingon ulit ako sa kanya. I don't have plan to tell her the truth. Pero kapag nakita ko siya ulit, ibabalik ko siya dito sa ayaw at sa gusto niya. Seryosong sabi ko sa kanya. Pagkatapos, ay naglakad na ako pabalik sa aking kwarto. Kumuha ulit ako ng panibagong bote ng alak sa closet ko na nasa loob ng aking kwarto at tinungga ang laman habang nakasalampak ako sa sahig sa gilid ng aking kama. Kahit ang kama ko ay ayoko makita. Naalala ko ang sandali namin ni Kendra. Kahit magdamag lang yon, ay hindi ko yun makakalimutan. Shit! I miss her so much. Kinabukasan, ay inayos ko ang aking sarili. Pinatigil ko na ang paghahanap sa dagat at sa Laguna de Bay. Pinatigil ko na rin ang mga inupahan kong detective para kumalat ng impormasyon dahil wala pa rin naman silang nahanap na lead tungkol sa kanya. Kailangan kong bumangon ulit dahil iniisip ko ang aking negosyo. Kailangan ng may namumuno sa malaking negosyo dahil hindi kakayanin ni Victor at Larry kung sila lang ang kikilos. Pagkababa ko ay sinalubong ako ng nakangiting si Larry. Mabuti naman, bumalik ka na sa dati. Marami pa tayong aasikasuhin. Wika niya agad pagkababa ko ng hagdan. Oo nga pala, gustong makipagkita sa'yo ni Mr. Naokimoto. Tumigil ako sa paglakad at hinarap ko siya. Para saan? Hindi ko alam, sabi niya may regalo daw siya sa'yo pero bago yun makipagkita ka muna sa kanya. Umiling ako sa kanya. Sabihin mo kay Mr. Naokimoto na hindi ako nakikipag-deal kung tungkol sa drugs ang dahilan ng pakikipagkita niya. Alam mo naman na, diyan namatay si Tristan, di ba? Seryosong sabi ko sa kanya.
Nagpatuloy ako sa paghakbang at patungo na kami sa likuran upang sumakay ng helicopter patungo sa Manila. Isa si Naokimoto sa drug lord na malayang nakakapagnegosyo ng iligal sa bansa. Malaking sindikato ang nasa likod niya, kaya malakas ang loob niyang magbenta ng iligal na droga. At buo na ang loob kong hindi na ako papasok ulit sa ganoong negosyo. Malaki nga ang kita, pero malaki rin ang kukuning kapalit. Tatawagan ka daw niya mamaya kaya ikaw na sumagot sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi niya. Pagkarating namin sa Manila, ay kagad naman akong sumakay ng kotse papunta sa Soler. Doon muna ako maglalagi habang inaayos ko ang mga transaksyon ko sa labas ng bansa patungo dito sa Pilipinas. Ngayon din kasi ipapadala ni Victor ang mga armas na binili ko. Pagkarating ko sa room ko, ay sakto naman tumunog ang phone ko kaya sinagot ko muna dahil siguradong si Naokimoto na ito. Bumaba naman si Larry upang mag-order ng makakain namin sa restaurant. Lysander, buti sagot mo, tawag ko. Bungad na tanong niya sa akin. Dahil sa negosyo niya dito, hindi malayo na bihasa na rin siya sa wikang Pilipino. Bakit? Ano kailangan mo? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Umupo ako sa malambot na sofa upang ma-relax at isinandal ko ang aking likod. Kita tayo mayang gabi. May bago akong negosyo. Huwag ka alala. Bago lang to at di alam ng mga otoridad. Malaki ang kita dito at subok na subok ko na. Makulit talagang half Japanese at half Chinese na ito. Sige, magkita tayo sa club mo mamayang gabi. Pagkatapos kong sabihin yon, ay ibinaba ko ng tawag. Ano naman kaya ang iaalok na negosyo sa akin ng lalaking yon? Sumapit ang gabi at naghanda na kami ni Larry para puntahan ang premier club na pagmamayari ni Naokimoto. Pagkarating namin doon, ay diretso na kami sa basement dahil inabangan na rin kami ng mga tauhan niya. Sa unang tingin ay parang common lang siyang VIP club at hindi mo akalain na may milagrong nagaganap dito tuwing gabi. Nasa basement kasi ang sikretong hideout nito kaya kahit pasukin ng mga otoridad, wala silang nakikitang illegal dito. Lysander! Nagkamayan kaming dalawa at pinaupo niya ako sa malaking sofa. Kakaibang interior ng basement niya, itim ang pader at pulang-pula naman sahig. Magkahalong red at dim lights naman ng mga ilaw, kaya nagre-reflect ang pulang ilaw sa kanyang mukha. Ano bang kailangan mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Lumapit ang isang tauhan niya at ipinatong ang itim na square attache case. Binuksan niya yun sa harapan ko. Bumungad sa akin ng mga maliliit at glass na lagayan. Sa tingin ko, 2 inches lang ang haba nito. Magkakatabi sila at maayos ang pagkakalagay. Ano yan? Kinuha ko ang iniabot niya sa akin na isang piraso at tinignan ko dahil may tubig ito sa loob. Sex drug enhancer. Sagot niya na ikinakunot na noo ko. Alam ko na kung bakit niya inialok sa akin ito dahil alam niyang malaki ang maitutulong ko para kumalat ang produkto niya sa black market. At bukod doon, ay marami ang tatangkilik sa produkto na yon, lalo na yung mga matatandang mahihilig sa laman na pwede ko ring ma-distribute sa underground business ko. Kapag naiturok ang likido na sa babaeng kasex mo, segundo lang mag-iinit na ang katawan niya at tataas ang sex drive niya kaya siguradong tatagal ka ng magdamag sa kama. Nakangising paliwanag niya sa akin. Ibinalik ko sa kanya ang gamot at tumayo na ako. Sa iba mo na lang ialok yan. Ayoko ng drugs na yan. Seryosong sagot ko sa kanya. Aalis na sana kami pero tumayo siya at pinigilan niya ako.